On this episode, we are talking about internet. Paano nga ba kami nagsimula sa online world? At paano nga ba ang tamang internet etiketa, no? Parang isa na Etiquette. Uh, Kaya naman, huwag na natin panagalin pa. You in the intro. Ano na, Bex? Ano na? Catch-up session na. Join lalo ng Chumikla Boom. At magbiglaan, Ditechiwara sa Bexes! The Mouth! and Jonah Show. Hello mga Bex, happy Wednesday. This is Mel. Happy Wednesday! Happy New Year! Yes. This is Jonah. Ayan. And this is Bexter. The Mel. Enjoy mo. Ang haba. Gusto na gusto ko. And for this, inulit-ulit yung intro. Kamusta Short. ka, Bex? Okay naman, Bex, no? Lumalaban tayo with all the changes and everything. Oo, laban. Ang daming hanas, no? Pero we cannot really... O basta laban, no? Yun lang naman ang point sa buhay. Wala naman tayong choice. Oo, Day. And ikaw, kamusta ang Boracay escapade? How was your birthday celebration? Masaya. So, medyo talaga, ano ba yun, nabulol pa siya. Danas ko. Yung post-travel depression. Pagka-uwi mo, parang gano'n. Oo, na para bang kailangan ko na ba talaga umuwi? Na parang dito na lang sana ako, ganon. Oh, actually, tawag nito, tatlo kasi kami magkakasama. Tapos hindi kami sabay-sabay ng flight. Nauna ako sa kanila dumating. Mm. Pero same day naman, nauna ako dumating. Tapos nauna silang umalis. So, meron pa akong morning nung last day namin na pumunta pa ako sa beach, breakfast pa ako. Hindi pa kami maiyak. Pero, Bakit? para akong tanga, tinitignan ko yung shower. Uwi na naman. Ayoko. Sabi ko nga, pagbalik ko, sabi ko, gusto mga dalawang balik pa, lilipat. Actually, kasi nung unang punta namin doon, around 2010, naisip ko na yun agad, na what if dito tumira, ganun-ganon. Tapos naisip ko pa rin mga panahon yun. Kasi nakita ko may radio station sila doon, may local radio station. Di ba masom pa? Sabi ko, pwedeng, gusto ko ito yung pwedeng career path na ito. Pero di naman, baka next year. Taray. I just love Boracay talaga. Parang sobrang, hindi ko ma-explain. Okay, I'm happy. Super happy with that. Siguro the question is what makes you love Boracay? Kasi you've been always there like yearly and then sometimes it's not like once a year but sometimes twice a year. Yes. I guess besides the beach, kasi given naman yung beach. Ang dali kasi niya, so accessible there. Parang, andito yung area na may main area. Tapos, lakad-lakad ka lang, accessible lahat. Tapos, konting sakay. Gano'n. Mhm. Nakakamusta yung mga tao, yung culture nila doon? Mabait ba sila sa mga tao? Parang, what I mean to say is, are they hospitable? Ganon. Yes, oo, super. At saka parang never pa ako nagkaroon ng issue with the people there. Yung medyo lang talaga, medyo jirits lang yung mga, hindi naman jirits. Titiisin mo na lang, yung mga lumalapit lang na, bili po kayo ng ganito, massage, mga ganun. Pero may ginagawa na nga lang siyang joke ngayon online, di ba? Yung while walking sa Boracay, tapos yung mga biglang dumadaan, tapos massage po, ay happy, mga ganun. I guess yun lang yung kailangan ng regulation doon. Pero if you really want the yung walang sumasagabal sa'yo, you can stay in yung mga talaga exclusive places na sa inyo lang yung beach, mga ganun kayo. Pero ako din, parang for me part na yun nung stay. Hindi po kuya. Yeah. Hindi po kuya. Na nga ngayon nila ang approach na kasi siguro nasanay na sila na sa mga tao na tinatanggihan sila ang approach na nila. Sir, tag nito, dagdag gastos, mga ganun. Iba na yung approach. Oo, iba yung approach. Aliw naman. Love it. Also,
maganda yung pinagstayan mo kasi I saw your mini vlog. Ang ganda nung pinagstayan mo, yung accommodation mo doon. It's so nice Yeah. because when you go out, beach na agad siya. So, Actually, really saka relaxing. madami nagsasabi na pang mayaman siya. Ganun. I don't think so. Merong mga places, yes, na pang shala talaga Shangri-La. siya. Oo, doon ka sa dulo Diba? ng Station 1. O kaya meron silang tinatawag ngayon Station 0. Doon kayo, ganun. Pero, Ay, taray, may like, pa-station zero na. may Station X na din, mga ganun. Oh. Ang tawag nito, in may ilang punta ko na doon, never pa ako nag-stay sa super mamahaling hotel. Lahat budget friendly. Kaya din ako balik ng balik kasi madaling humanap ng mga places na, I mean, hindi siya murang-mura naman talaga, pero for the Yeah. place, kaya na. Tapos marami din kainan na affordable. Undocs will save the day, always. Maraming street Pag gutom food. ka. Oo, may Jollibee, may McDo. Alam mo yun, may mga karinderya. Kung gusto mo ng mga lutong bahay, mga Oo. ganun. So, maitatawid. Tapos, salasalahan mo na lang yung dinner mo din. You should Balance make a content about this. Like, why you should visit Boracay now. Kasi Kaya kasi- meron mga with the budget breakdown. With the budget breakdown para sa mga tipid hacks. May mga Or pinafollow kasi ako online na taga doon talaga sila. Kasi yung content nila everyday, si Pat Louie at saka si Boracay Daily. Kaya, kung ganito dun sa Boracay Daily, updated ka sa weather everyday, paulan, Oh. maaraw, mga ganun. Wow, naging Boracay episode. Hindi, para lang masaya kasi you've been going there for how many times in a year. Yes. So, so that yung mga natin, mga following, they know why. Kung bakit, ano bang meron. Love it. Ba't gustong-gusto ni Mel, di ba? So, yeah, and we want to thank you Mel for sharing. So, we also want to thank our, yung mga nakinig sa atin from the previous episode. And I know the change is hard. The change is hard. Charot. Kasi kasi 'di ba every other week na nga lang lumalabas. So baka Yes. yung iba nasanay pa din sa weekly. So kung nasanay kayo sa weekly, balikan niyo na lang yung mga previous episode na hindi niyo naabutan and then come back to the new episode the following week. Ganon. Correct. Yeah, and Hey. then we missed yung Pride March this year, Yes, but it's oo. okay. Yeah. Bawi tayo next year. Kasi nga, nagkataon na siya, tag dito, Tumawid. conflict dun sa flight ko. So, hindi ko Oo. na kinayang humabol. Anyways, bawi tayo next year. And thank you dun sa mga nag-greet sa akin sa mga comments. Levi, I think si Levi nag-comment. Thank you so much. Ayan. Thank you. And I think there are some comments in Spotify na hindi ko pa nabasa, but I think there are. So, Check ko thank din. you sa mga sa mga nagko-comment sa amin per episode. We appreciate that. And ayun, tuloy-tuloy lang kayo sa the support sa Vexters. We are trying to improve whatever we have. Kung ano man, basta send in your feedback if there's anything that you want us to change or dagdag. Okay naman kami ni Mel doon. Truly. Ayan. And yan, if hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo. Click the subscribe and the bell button para notified kayo whenever we upload new episodes. Para kung nalilito kayo, anong araw ba kami nag-upload, anong oras, and i-on nyo na lang yung notif button para sure na nalaman yung may video. Yeah, so kung hindi pa kayo nakasubscribe sa YouTube, mag-subscribe na ngayon na. Habang nakikinig ka, Correct. check mo Andyan na ka na ngayon din sa lang. YouTube. Kampasin mo na yung subscribe. Wow, kampas eh. Ganon. So makikina lang ha. Wow, makikina lang ha. Or Awa Or na lang, else. Or else, gagawa na naman kami ng peking account para, charet! Para may mga Awa na lang tagapalo. talaga. Ayan, and syempre, welcome to episode 81. Oh my God. 81 na nga ba? Oo, 81. Di ba tayo Ano mabot ba ng 100? 100 Wala kasi yung- with Baklita. Dear Bex. Ay, Dear Bex. Oo. Oo. Ba't pa Baklita? Dear Bex. Oo, okay. Parang 30 plus yung Dear Bex. Parang nasarado natin ng 30. Ay, hindi. Basta yun, mga Mm. 30 plus 81. Mga 120 na tayo. Wow. Love it. Diba? Okay. Eh, syempre, bago saan ba tayo mapunta? Eh, di lang, di lang online pa rin naman yung recording namin. Di pa kami naghahabol. Pwede pa tayong magbaklita. Ito na ang baklita, ang mga balita. Bucklers! So, ano bang mga happenings in the past 2 weeks? Syempre, unang-una na dyan, ang wedding ni Mom Shi, Dua Lipa. And Mhm.
Callum Turner na fab. Sobrang fab, elite, class, gano'n ang Correct. atake. Kasi sa Europa, no? Mm-mm. Sa Italy, ay yung wedding, tama ba? Mm-mm, yes, yes. Kabog yung mga And, outfit. Parang nakadalawang dalawang magkaibang araw yata yun eh. oo, yung isa parang, actually, parang 3 araw na nga. Kasi yung una, civil wedding. Tapos, civil wedding lang talaga, sin sa court lang, ganyan. Tapos yung pangalawa naman is yung parang pre-wedding Ceremony. celebration. Welcome Oo, dinner. tapos the next day, yung kasalan na talaga na pang malakihan. So, kabog talaga si ate, no, with all the outfits. Correct. At may mga kumalat na honeymoon na ba nila yun? Yung nasa shower, nakita mo ba yun? Yes, oo. Yung parang Diba? dinadakma niya yung anes. Oo. Charing, gusto mo ba? Charis lang. Okay. Anyways, speaking of kasalan din, Ayan. kinasal na din daw si Taylor at si Travis. Pero wala pa rin lumalabas sa mga pics and mga totoong updates about it. Pero sabi kahapon daw sa Madison Square Garden, yun yung chika, pero wala pang PR about it. So, abangan na lang. Although marami na nakita. Nandun sila Jay-Z and si Beyonce sa New York lang. Dito sila Ang chika is July 2, yung yung naging wedding, if I'm not mistaken, or July 3, yung wedding ni ate. Basta before the 4th of July. Okay, yun yung Friday, so July 3. Ayan, dun yung kinasal. And then, ang daming side chika dito, kasi ang Hanashi ay, di ba nga, super friendly sila ni Blake Lively, tapos sa New York Yes. nakatira si ate. Tapos siya lang daw yung hindi invited, which is true, di talaga siya invited. So, mix yung reaction ng mga tao. But I think, mas maraming imbier na kay Blake. Dahil nga doon sa nangyari. And then, merong lumabas na isang photo, but yung kay Selena, I think she's wearing, is it gold? Basta merong lumabas na photo niya, na she's wearing gold. And with the husband, what's his name? Benny. Ayan sila. And then, meron ding lumabas na video with Gigi Hadid, na sinundo si yung boyfriend niya. I forgot the name of the partner. Bradley Cooper. Bradley Cooper. So, ayan. So, ang daming naglalabasan na mga videos. Meron pang isang video na lumabas na may nagbigay ng pastry dessert na ang speculation ng mga fanatics is from the wedding of Ate Girl. And then another news that came out is nag-donate daw si Travis and si Taylor ng 26 million sa charities around New York. So, marami silang pinag-donatan. And then for Dua, nakalimutan nating i-mention na manifestation ito. Charot! If you remember the song Training Season, isa yun sa mga manifestation ni Dua, kaya daw niya nahanap yung jowa niya na si Callum. Kasi they first met somewhere in an event, and then the next time na nagkita sila, parehas silang hawak yung libro. Meron silang same na binabasa, and then parehas sila ng chapter na binabasa. As in, parehas sa parehas. 2 years, parang nag-meet mo na sila through a common friend, tapos 2 years after, nagkita ulit sila, holding the book, same book, and then parehas sila ng chapter na binasa. As in, kung anong page na, kunyari, 100 na din si kuya, parang ganon. Tapos, ang chika daw ni Callum nung sa conversation na parang, so we're on the same page. That's where it all started, no? Yung love story ni ate. Tapos nagtuloy-tuloy na, ganun. Love it. Basta pakinggan niyo yung training season na song. It's like she's manifesting na she's already done training boys. It's about time to date men. Yung real men talaga. Ayan. So, yan. Abangan natin yung mga mga updates kay Taylor kasi nga, hindi parang speculation. Oo. Malay mo, feeling ko nga, actually, kasi si Karen, super swifty siya. Sabi ko, alam mo, feeling ko nung December pa ito kinasal si Aki. Eme lang yung maya. Oo. Tapos yung mga lumalabas na pa-party-party niya, eme lang din. Oo, eme lang. Ayan, anyways, muna tayo isang magandang balita muna bago tayo magpunta sa mga depressing news. Yeah, of course. Ayala made it through. She is the first Filipino women na umabot sa second week of Wimbledon. And Wimbledon is it's the most prestigious tennis tournament in the world. So, not
sobrang powerful ng mga natalo niya, no? Rounds 1, 2, 3. So, pasok na siya sa quarterfinals. So, she'll be starting. Tapos na, actually, oh my God, this will be airing on Western nanalo. Pero feeling ko carry yan. And she is now currently ranked number 29. I think last year when we started covering her, she started moving up. Nasa mga 50s parang kasi. 29. So, umaakit naman. Ganun. So, super nakakapit. Galing niya grabe. Then, as nung inangat yung level of play. Nakakapit. Saka super humble pa nila. Yeah. Yeah, so abang-abang lang tayo, no? And then also search for the schedule online. It is streaming via ESPN if you have that app. There's also ESPN app pero sa USA siya available. Meron din sa YouTube, you can access the tournament in YouTube TV, Hulu or Fubo. Pero syempre depende sa region. So kung nasa Pilipinas ka, if you're in Philippines, very limited yung mga hanashi, no? Yung mga connections Yes. natin. Yes. So you can use VPN kung talagang super support ka kay Ate Girl. Pwede po kayo mag-use ng VPN and try to check out those sites to stream yung live tournament ni Alex Ayala. And I think marami pang Pilipino na nagbibigay ng pride sa bansa natin. It's just that hindi lang sila present. I mean, hindi lang sila talagang out there. Wala lang PR and everything. Kung nasan man kayo sa earth, maraming salamat, no? And kay Alex Ayala for bringing us pride in this country despite of the katsakahan ng government. Laban. Oh, so proud of her and the very, very moving yung speech niya, Yes. no? Nung nanalo siya. That is true because someone na galing dito sa Pinas, it's really a big deal pag ma-recognize ka sa ganong platform. Yes. So, go girl. Ayan, ito na nga, punta na tayo naman dun sa medyo hindi masyado magagandang balita. Unahin na natin. I think this is... alam mo, I hate to talk about this, no? But True. we need to. Okay, go. True. Ito na nga nung June 22, nagkaroon ng school shooting sa Tacloban. And I think in recent history, ito yung parang di uso kasi ang shootout sa Pilipinas. Which is a good thing, no? Parang ang huli ko pang naaalala yung sa Resorts World, I think 10 years ago. Diba? Yung lalaki. Actually, I cannot even remember the Resorts World, but it's all coming back to me now. Ika nga ni Ate Celine, no? Pero ito naman, school. So, dalawang estudyante. Ito sa San Jose National High School sa San Jose, Tacloban City. Dalawang estudyante na minors ang namaril at 3 ang nasawi and 20 individuals were injured. Ayan. So, meron tayong dalawang minor suspects at may mga kanya-kanya silang baril na dala and both of yung baril nila is from relatives na I think yung isa tita na police and yung isa lolo na security guard, if I'm not mistaken. Ayan. Tapos, yun nga, nagbaril-baril sila sa school and yung isa, one suspect was restrained sa may basketball court ng BFT, yung mga firemen, sila yung, parang, kumbaga sila EMT, first emergency response yan lang. And then yung isa naman, sinupusan ng mga taong bayan na nakahuli sa kanya. So, yun yung nangyari. Sabi, Yeah, it's really sad. Yeah, ang main reason daw was bullying. They were being bullied. Yung isa because of his haircut and then yung isa naman because he is small compared to his classmates. Pero ang sinisisi nila ngayon is computer games and then the association to a big group na mga radicals and yung mga nihilistic violent extremists. Apparently, I think si Senator Risa yung nag-bring up ito last week na meron daw adult groomer yung dalawa na nag-influence sa kanila to do such thing. Pero initial investigation pa lang. Go back. Yeah, it's really sad kasi normal lang to sa USA. Yung mga school shootings. I mean, it's sad that it's normal with them, but it's more sad na baka maging normal na sa atin kasi nangyari na first time, it could happen again. Yeah. No? And it's really alarming na yung mga bagets
mga minor de edad, marunong gumamit ng baril. Na how can you, bakit mo kailangan turuan yung bata gumamit ng baril? And if that is present at your home and you're living with children, dapat hindi nila alam kung nasan yun. And they should not have any right to get hold of it. No? What can you say about doon sa ngayong na nilalakad ngayon ng Senado na i-ban yung mga computer games related to violence? I agree with Senator Bam on this na hindi dapat i-blanket ban lahat ng computer games. I think we should focus more on how do we control the access of, i-relate na natin sa episode natin na internet. No? How, Yeah. Like kasi minsan may mga content creators ako napapanood. Yun. Kasi mga nakikita akong comment doon. Dapat hindi ka nagpo-post ng ganito, nakikita ng mga bata. Una, hindi yan responsibility ng mga content creators. While yes, a part of the creators, dapat meron silang responsibility to make sure na okay yung content na nila. Mas sila, hindi super graphic, hindi super violent. May terms and conditions, may rules and regulations na yung mga platforms. But I think more on the parents. Dapat hindi hinahayaan basta-basta makagain ng access yung mga bata para dapat i-monitor kung ano yung mga panoorin yung mga anak. Minsan katamaran na rin ng magulang. Yeah. I have the same sentiment as you are. Ganon din yung nararamdaman ko. Games are games. It's for fun. It's supposed to be for fun. It should not be really banned and we should not really tawag nito, parang wag nating sisihin doon. Kasi nagsastart yan sa values na in-instill mo sa anak mo. True. Or dun sa mga kasama mo. Kasi kung hindi maayos yung values na pinasa mo dun sa bata or yung pinaintindi mo sa bata, it's all about the guidance talaga. Hindi mo siya pwedeng isisi sa kahit kanino kasi will yun ng tao to do things. It's their choice to do things. It's their choice kung gagawa man sila ng krimen. Bakit nila ginawa yun? True. Kasi Also, probably they don't know what is right and wrong. Yes. Also, not to be political on this, but with the recent, the past government that we have, sobrang minormalize yung patayin ko si ganito, raping ko si ganito, pagtatawanan yung mga corn beef na mga NPA, mga ganito. Sobrang na-normalize siya. And then, isisisi nyo sa computer games yung mga cheetah. Parang, it doesn't make sense for me. Yeah. Ang gusto ko lang sana magkaroon ng hustisya tong mga bata. And sana maging eye-opener siya para mas tutukan natin yung mga anak natin. Yung mga magulang, tutukan nila yung mga anak nila. Or kung hindi man kayo magulang at kayo ay guardian, tutukan nyo yung mga minor de edad. Mas gabayan nyo sila, mas maging open kayo sa kanila para maging open din sila sa inyo. And then, kasi masyado mong sinasakal yung tao, mas hindi sila lalong nag-o-open. Parang ang nangyayari is, mas nagtatago pa sa'yo. Yes. So, dapat mas maging open-minded tayo sa kung anong sasabihin ng mga kabataan. Alam mo yun? Ito, Bex, bilis lang. Do you agree naman with isa din sa mga sinusulong ngayon na babaan yung age sa pagpatong ng kaso? Parang, I think now is, 15, 16. Balak nilang gawing 12. Do you agree with that? Grabe naman yung 12. Siguro, magiging part siya ng record mo as your past history. But, alam mo yung parang sa USA, yung may community service. Yeah. Or ilalagay mo sa probably rehab center or somewhere na ganon na merong libreng counseling, merong ganito, may rehab, may community service para matuto. Pero it doesn't mean na iparanas mo sa kanya yung preso. Parang I don't think kakayanin ng ganong edad na 12 years old. Pero yung sabihin mo na 15, 16, I think it's okay.
But I get it, no? I get it why this is being tawag Talk nito. about. Oo, I get it why they have this idea kasi parang ginagamit ngayon ng mga kriminal at ng mga sindikato, mga kabataan with that range of age to do crimes on their behalf. Para mas less yung tawag nito, yung ano bang tawag doon? Kaso nila para makatakas sila sa kaso na dapat para sa kanila, so gagamitin na lang nila yung mga bata. So I think pag ganun dapat nasa custody ng police or nasa custody ng gobyerno yung mga nasa ganung age kung meron man silang makomit na kasalanan, and they really need to push them to go to rehab or do community service. Yun yung naiisip ko. Ako, I don't Comments. agree. I don't agree with it just because of the kind of judicial system na meron sa Pilipinas. Sobrang pangit. Yung mga adults nga, di ba, parang hindi natin nakukuha yung tamang hustisya para sa kanila. So what more mababa? I guess what they can do is for example, 12-year-old yung nagkasala. Paragutin yung magulang. Kasi at the end of the day, it's their negligence. Bakit nagawa ng mga bata? Yun lang yung Yeah, lahat Isip sila ko for mag-community service at mag-rehab. I mean, ikulong mo mag-counseling yung- sila buong pamilya. Ikulong mo Ganun. yung nanay, ikulong mo yung tatay, para lahat sila, alam mo yun, para may fear yung parents, ay pag gumawa ng ganito yung anak ko, ako ang makukulong. So, mas meron kang responsibility or takot na turuan ng tama yung mga bata. Yeah. My God. It's really, let us know your thoughts in the comment section, mga Bex. Kung ano masasabi nyo dito sa recent issue na school shootout, no, na involve ay ang mga bagets. Correct. And yeah, it's really important to monitor, especially if nakaka-experience ng bullying yung mga bata. Yeah. At wag po kayo magpa-apekto sa sinasabi ni Robin Padilla na na sensitive daw kayo, yung mga Gen Z, na bakit kailangan pang pagdaan. Yung meron pa daw nalalaman na ganyan na mental health, kineme, yung depression. Di ba sinabi niya yan sa isang say niya sa Senate? Yes. Na parang question niya na mahihina daw. Huwag kayo magpapa-apekto doon. Okay? It's Sino ba yung- normal to feel what you are feeling and it's valid. Sensitive pero ayaw nasisigawan sa sensitive ang mga Gen Z pero ayaw nasisigawan sa hearing. Kasi nga, Muslim daw siya. So, Sino bakit ang siya sensitive? sinisigawan? Sino Bakit siya sinisigawan? Sino Diba? ang sensitive? Sorry. Ginamit pa religion, ha? Kaya nga, Diyos ko. Yung mga kilala kong Muslim, di namang ganyan na. I mean, meron tayong Khadiji Sifas. I'm not sure if you still remember. He's a Muslim, Yes. but he's a nice guy. And I never heard him saying anything of some sort na nakakabastos. Ash! Wala. Si Nonya. Diba? Diba? Our friends. They are good people. Oo. Ano sinasabi niya? Sasabi mo, pumunta ka na lang ng Saudi, dun ka sa Mecca. Kairita. Dun ka dun ka mag-pray, no? Naiinis ako. Tama mo si Ayun. Bako. Shit. Oo, doon kayo magdasal, dadamay mo pa yung Muslim communities dahil sa iyo, nanahimik. Ayun na, importante yun kasi pag hindi pinapansin, lalo na yung mga ganyan, no, may mga pinagdadaan ng girl, Yeah. dun sila mas trigger, they will feel more alone than ever. Lalo na yung mga bagets. Yes, speaking of Muslim, Dasal. no? Madako naman tayo sa ibang relihiyon. Charet. So Iisa-isa ito na natin. nga, Wow. recently mga Bex, Buddhism, ganon. Charot. Buddhism, Confucius. And then, tawag nito, recently, nabalita siya, kung maalala nyo, nagkaroon po ng INC rally. Yes. So, ano po ba yung INC? Sa mga di po nakakalam, ito po ay ang Iglesia ni Cristo Chris Brown. na Sorry. supporter ni Charet. Na enabler ng charot. Hindi ko po nilalahat, pero Totoo. hindi ko po nilalahat. Disclaimer, hindi ko po nilalahat, no? Na ganyan kayo. But yung To be fair, wait. congregation nyo kasi, ito yung sinusuport. Ano lang, just to clear it out, we wanna be respectful and I just wanna parang disclaimer, no? Hindi para lang fair. Kasi syempre medyo targeted tong Baklita to INC kasi sa kanila yun. Pero I just wanna say na
may mga Kristiyanong baluktot, may mga Katolikong baluktot, may mga Budismong baluktot. Hindi, walang perfect na or religion, ganyan. So, medyo it will feel a little targeted towards a certain one because I don't think tama yung nangyari. Go, Beth. Hindi talaga tama, no? So, kung ina-target niyo po ako, magkita-kita na lang tayo sa presinto. Wow. No? Kasi very, very wrong, no? Very wrong. I mean, walang personalan. Sinuportahan niya ng kongregasyon niyo. Kung hindi niyo ma-determine ang tama at mali at kulang kayo sa self-awareness, then start having self-awareness. No? Kung ano ba yung tama at mali. Kasi, hindi ko talaga maintindihan. May mga friendies naman ako na INC pero hindi naman ganyan or against their will, ganon. Tsaka, siguro comment na lang kayo sa section below kasi hindi ko alam kung totoo na pag hindi kayo nagsimba or hindi simba tawag nyo samba. Pag hindi kayo nagsamba, kakatuking kayo, may mga sundo na mangyayari at tatanungin kayo bakit. And then, meron din kayo mga contribution na 10% whatever in the church, isang sweldo nyo. Hindi ko rin alam kung true to, kaya i-comment nyo na sa section below. At kung naapektuhan ba talaga kayo ng decision making ng kongregasyon na kailangan ba talagang sumama kay sa rally or hindi sa mga ganito. Paano kung hindi mo sinusuportahan si Anets? Mm-hmm. Yung mga sinusuportahan ng buong kongregasyon, hindi mo sinusuportahan. Paano ka? Like, do you still follow or kahit na against sa will mo? Paano? We want to hear your comments in the section, no? Kasi hindi namin alam. So, let's break the myth versus fact. No? Myth versus fact. INC ako, I'm not supporting this. I did not go to rally. Pwedeng ganun. Or INC ako, kailangan namin i-support. Siguro, help us understand why you're supporting this. Yes. Yun lang yung punto ko dito. I'm not angry with your religion or kung ano man yung pinili mong landas, no? Pero siguro paintindi mo lang kung bakit. Baka makakita ako ng liwanag dun sa sasabihin mo as a supporter ng mga taong ito. So go Bex, ano nga ba nangyari dun sa rally at ano bang pinaglalaban dun sa INC rally? So, nung June 30 to July 2, nagkaroon ng 3-day protest. Sa EDSA ito nangyari and nalipat sila sa Liwasang Bonifacio kasi nga, UC denied to give them another day of permit to kasi bawal nga daw yung sunod-sunod. So, roughly 15,000 participants yung dumating ng first day. May mga pinapahalat silang picture na sobrang dami pero I saw a post from ABS, they fact-checked it and apparently yung picture na yun na pinapahalat nila is from the billion peso march ba yun sa flood control noong September last year. So, baka sila nag-rally. Ito ay na-trigger nung ang Office of the Ombudsman ay nag-announce na ipafile lang nila non-bailable yung kaso against Senator Nati Marcoleta who is a known and a vocal member of INC. So, ang charges ay 75 million undeclared campaign donation received noong 2025 campaign nung election last year and then sinasabi niya na these are fabricated with wind effect yung buhok. Ayan, tapos so yun yung pinaka bottom line ng pangyayari. Ako ang pinaka-issue ko dito, I think 2019 ginawa din nila to. 2019, 2016. Basta before pandemic, they also did something like this wherein bigla silang nagpuntahan sa EDSA unannounced. Yun yung pinaka-issue ko dito. They went there unannounced. While I completely respect people's like to gather, to follow, for religion, ang pinaka-nabother lang ako is yung impact ng mga ganitong unannounced rallies sa mga pangkaraniwang manggagawang Pilipino. Ayun, I acknowledge the privilege to be like having the option to work from home. But ang pinaka-nabother lang talaga kasi ako is yung minimum wage workers natin na alam mo yun, we are all trying to get by. Tangkahin lang to itong 12 today, pangkain bukas. Tapos maaabala pa sila, mga ganong pangyayari. So, kasi it's unannounced. Hindi sila tapos meron pa ako nakita ng mga comparisons online na bakit kayo mga Katoliko, pag Pasko naman, hinahayaan namin kayo kahit grabe ang traffic, kahit grabe ang abala. We all know what happens December. Alam natin yung lahat. Hindi nyo pwede ikumpara yung ilang araw na bigla kayong lilitaw nang wala kayong pasabi. Tsaka, speaking of Bex, expected na Pasko. So, malamang maraming Katoliko dito. I mean, yearly na yan, since bago ka pa pinanganak, no?
nangyayari na talaga yung Pasko na celebration, holiday season, talagang mahagard ka mag-shopping kasi you're prepping. So it doesn't make sense that that reasoning doesn't make sense. So magtigil, no? Ito pala yung dahilan kung ba't may mga nakikita akong post na hustisya para sa mga nawala ng trabaho sa ABS-CBN, and that is true, no? Hustisya talaga for them. We know na merong mali ang ABS, okay, given na yung mali about the tax. Pero hindi naman siguro tama na tanggalan natin sila ng trabaho, ng kabuhayan. Alam mo yon, parang kung gagawin mo yon, may kapalit ba? Meron ba tayong nabalitaan na nabigyan sila ng parang what you call this, ng pera or Compensation. ng pasahod after that? Yung parang separation fee pa. Meron bang gano'n na nangyari na separation pay? Hindi lahat. Yan ang tanong, mga Bex, no? Yan Kung ang meron question. Kasi yung Galing iba pa na... rin sa ABS. Oo. So, that's the question, mga Bex, na hanggang ngayon, question mark. Sa mga naapektuhan po ng ABS-CBN shutdown, mag-comment po kayo ngayon below. Ano ang experience nyo after that shutdown? Kasi si Marcoleta ang number 1 na nag-bring up ng issue na yan. And okay, fine na bring up mo, pero yung pinaka-final decision, kanino ba galing? Kung bakit nawala yung ABS? Kaya Diba? ang daming I really feel sad kasi how many employees approximately yung naapektuhan nito? 1,000. Approximately maybe 20,000? At saka So ilang pamilya yung pinatay mo? the thing is, when you shut down ABS, we all know ABS is the one of the number one networks. Nawala na ng competition, nagkaroon na ng monopoly sa isang channel. Namatay na yung commercial industry. Napunta na lahat sa digital. Kaya, alam mo, parang hindi lang siya basta you pinasara mo yung isang station, you killed almost 80% of, kasi nga, wala nang tumututok sa TV ngayon. Lahat na nasa online. Oo. Totoo yun. Even, alam mo, marami din yung mga, I used to work mga Bex sa advertising and film before, and I used to work with advertising agencies, production houses. I've seen some recently na nag-close out na yung mga companies na yun. Kasi nga, sino pa bang gusto gumawa ng TV commercial? To be honest. So, sige, may TV kayo, no? Pero yung TV nyo ngayon sa bahay, aminin nyo, Android TV yan. Iko-connect nyo sa Netflix to stream, iko-connect nyo sa YouTube to stream, iko-connect nyo sa Facebook or sa kung anong social media platform app to watch series or whatnot. Kasi even series available na sa Facebook, meron. Hahanapin mo lang talaga. So, totoo yun. Dito din pumapasok yung topic natin about internet, no? Kasi from manual advertising yan eh. And then ngayon, digital advertising na. So, it's totally different. Mas mura na nga ngayon, to be honest, Bex. Kasi you don't need much people to create advertising. Kahit tayong dalawa ngayon, mag-shoot tayo. We can advertise using Meta ads. Yeah. We won't be needing 500,000 to produce it because before, in my time, oh my God, I feel old saying this. In my time, just a 15-seconder commercial of Tide. Mag-drop na tayo. Tide o kung ano man, Jollibee, McDo na commercial. Girl, editing pa lang 300 to 500K na. Editing lang yun. Noon pa yun. Post-production lang yun. Oo. 10 years. That is way back. Yeah, 10 years, maybe 10 years ago or something. But that is way back. That's the pricing. Ngayon, maglabas ka lang ng 2K, naka-advertise ka na. Naka-advertise ka na ng isang araw. Dahil yung price sa 300 to 500K, post-production lang, ibig sabihin editing lang po yun, wala pa yung production, wala pa yung set, wala pa yung nag-shoot and everything. Milyones po iyon. Pati yung appearance nung lalabas na kinuha mong talent. Ngayon, mura. May mga content creators na tayo, sila na ang hinahire. Oo. So, hindi lang TV ang nag-suffer. Pati yung advertising industry also suffered from what they did. Yes! Just because, Yes! oh my God, alam naman natin lahat kung ano yung punot dulo bakit nila Daming pinasara ang naungkat. ABS. Eme lang yung tax. So, sa totoong buhay naman, if you will really go back, it came down to a vote, but ako from what I've read, wala silang utang, lahat na bayaran. Late lang yung iba, but lahat bayad. I think their mistake was delayed lang yung iba. But, Oo. yeah,
Tapos iniba pa nila yung, basta ayoko nang balikan. It's rigged. It's Oh my riggery. God. Oh. Dahil lang doon sa commercial na anti-Duterte. It all came down to that. Dahil, Anyways, nasan yung freedom of speech if that is the case? Kung ano man yan. and did Kasi that, they think, did that ad lie? It did not lie. It said the truth. Kaya sila Yeah. sobrang butthurt about it. oh my God, it's all coming back. I know. It's all coming back to me. No, I The just yellow don't- journalism and everything. Girl, I I don't just know what don't to get say. how you call yourself a religious organization and yet you are backing someone corrupt. Bobo. I cannot find the right words to say, no? Para Same. maging mabait Mm, for these people, but I can't. So I better not say it. true. Dito na lang po, mga Bex. Kasi pag sinabi ko, baka may mga friends din kasi ako na ano. Basta siguro ang point ko lang dito, mga Bex, lalo na yung sa mga friends ko from INC, let's stop patronizing politician. Let's stop supporting this type of politician and let's be supportive of our own. Maging Pilipino po kayo, utang na loob. Suportahan nyo ang Pilipinas. Yeah. Philippines need you. The country needs you. Hindi namin kailangan yung suporta nyo dun sa politician. Wala akong pake. Yeah. And it's so, Oh parang, my God, feeling ko atakihin ako at this moment sa puso na habang nagre-record tayo. Parang may ER ako sa sama ng loob, Day. hindi ko lang din maiwasang maisip na, alam mo yun, yung ganong klase ng support. Parang hindi mo maiwasang maisip, magkano yan? Ano bigayan dyan? Magkano ang attend Magkano ng mabigayan rally? sa... Magkano Alam attend mo, ng rally? feeling ko baka- 500 minimum? Gano'n? Wait, baka tagpa 5 kaya mga utauchi, magkano lang naman. Dahil sa nakurap nilang bilyon. Imaginein mo, DPWH pa lang ang issue ng flood control. Hindi pa po natin nababalikan o nauungkat ang korap sa bawat sektor ng gobyerno. From DOE, Department of Energy, Department of Budget. Totoo ba yung pinapakita nilang paglatag ng budget? What about Department of Science and Technology? Ano bang na-contribute so far? What about DOH? No? Kasi we have this different department. Meron pa nga tayong department sa sports. Are we supporting our yung mga athletes? No. Do we have budget? We only know basketball and yung kantong basketball. Paano yung ibang sports? Kung hindi ka mayaman, Day, like yung family ni Alex, kung hindi mayaman, paano nila mapasupport yung anak nila to learn tennis? Seriously? Oh my gosh. Diba? Okay naman. So, DPWH pa lang po ito. Hindi pa po nabubuksan ng mga keme, ng ibang sektor ng departamento ng gobyerno ng Pilipinas. Kaya wag po tayong pakampante. Totoo. No? Yeah. At yung mga, hindi lang po ito message for INC friends, but this is message to everyone. Let's stop patronizing politician. Let's Totoo. patronize our Totoo. country, the Philippines. Paano ba to mag-improve? Girl, Yes. I don't know what to say. Oo, okay lang magbago ng We cannot isip be mga kind. Bex. Okay lang magbago ng isip. Huwag niyo masyadong panindigan if na-realize nyo na ay parang mali. Mali. Pwede kang mag-switch ng isip anytime. Walang no one's keeping scores on this. Alam mo yun? Parang okay lang yan. Diyos ko dahil. Diba kayo yung I isip? can't. Sorry guys, bigla ako nag-speech kami dito ni Mel kasi parang umay talaga. O totoo, umay talaga siya. Kasi alam mo yun, tapos ewan ko. Kasi katulad, baka i-compare na naman nila dun sa, bakit kayo nag-rally naman kayo nung DPWH nung flood control, kineme, wala naman kami. In-announce yung 3 linggo bago yung rally talaga. In-announce talaga para mapagandaan. And they did it on a weekend, on a Saturday, for crying out loud, or a Sunday, I guess. Hindi yung bigla-bigla na lang Wednesday or Tuesday ng, Lunes ba yun? Lunes yata yun. Lunes pa talaga, Diyos ko guys. Question is how this was allowed? How this was approved, yung rally? Di Nagpa-approve ba dapat sila. pinapaalam tong mga rally na to? Mm-mm. Nagpa-approve sila day off. Binigyan ng permit. Okay, go. Tapos approve ulit apply ulit for the next week.
Tapos nung nag-apply ulit sila for the third day, hindi na sila pinagbigyan. Lumipat sila ng Maynila kay Isko. So, si Isko ang nag-approve. Nung third day. Salamat Isko, kasi hindi naka-work yung mga tao. I have an office mate na hindi nakapasok ng office because of that. Tawan-tawa pa kami. Sabi namin, Day, ba't di ka pumasok? INC, bakit? Ay, kailan ka pa nag-INC? Day, wait, yung rally, yung pala yun. Iniisip namin, baka ka ako nag-shift na ng religion. Day, wait naman pala. Nakapagbayad na ng rally. membership fee. Correct. Oo, Day. Hindi ko, totoo yung sinasabi ni Mel, hindi nyo alam ang pinagdadaanan ng pamilyang Pilipino, lalo na ngayon, at yung kuryente ay pataas ng pataas. Go Meralco, it doesn't stop. Meron pa nga po akong nabasa na ibang business nag-close down because mas malaki ang bill ng Meralco kaysa sa renta nila. At sa expenses nila sa business. Oo, nag-close out yung business. So, ang taas na nga kasi ng lease, no? Doon sa area. Tapos, syempre, nagpapasahod ka ng mga tao. Ang taas nga daw nung bill ng kuryente, umabot ng 64K. So, paano, Day? Pansweldo mo na yun sa mga staff mo eh. So, parang good decision na lang. Wag nang mag-branch, mag-online selling po, no? Para for tipidity, ganyan. Kayanin na lang natin. Kaya nauso, alam mo, I just want to say, kaya po nauso yung nauso yung all-in-one person for a job. Kaya po, ang naging tingin ng mga Amerikano, mga I'm talking about freelance, no, Day. Kaya ang tingin ng ibang mga clients na, let's say, from New Zealand, Australia, USA, Canada, whichever part of this world, they want a Filipino because it's cheap. Because Filipino will accept it. You know why? Kasi kailangan ng Pilipino ng pera. So, tatanggapin na lang nila. And that is really saddening. Kasi, yung trabaho na ginagawa ng Pinoy, ginagawa din ng kapwa nila at a higher rate, pero same lang naman ng service. Ayan po ang isa sa mga effect, no? I'm not gonna focus on freelancing. We can have this on another episode. But the point here is, they are also affected because of that. Because of what is happening here. Tanggap na lang ng tanggap kasi nga, kailangan ng pera eh. So kahit mababa yung bigay sa'yo, laban ka na lang. Kasi saan mo pupulutin yun? Diba? Ang kamay ng Isang kamay, diba? yan, Di ba yung to? ating baklita. Na may 300K. Tuwalma na tayo. Na may, Parang, na may 300K per month, no? Kahit di pumasok. My God. pag pumasok ako, hindi ako pumasok, ganap nyo ako. Ngayong nandito ako, tatanungin nyo, bakit nandito ako? Aba, tatanong Hindi mo? nyo kami kinamusta. Hindi nyo kami kinamusta. Kung okay ba kami. Diba? May mga ganyang panghana siyang ate. Hindi, naalala ko na naman Kamustahan yung, pagig, Pia? naalala ko na naman yung Strava. Tayo. Strava sa ay sa Kongreso. Ay sa Senado. Diyos ko, Dar. Girl. Ayun mga Bex, no, that wraps up the Baklita kasi baka humaba pa ito, maging Baklita episode na naman. Okay. So, ang pinaka-topic po talaga natin ngayon mga Bex is the internet. As I said, yung intro, no? Internet, ano bang effect nito? Syempre, that also includes AI, no? Paano ba nagsimula itong internet na ito, Bex? Yung 80s. Hindi ko na alam. Hindi, I mean, pag-usapan lang natin yung internet history natin. Para, ikaw ba, paano ka nag-start sa internet? How did you get acquainted with it? Actually, internet is so present mula nung elementary ako. So, that is like early 2000s, I think. That's where it all started. Pero I think even before that, meron na. Pero hindi pa siya ganun ka-efficient. No? Yeah. So, yung time ko, ang use ko lang sa kanya is for Word, MS Word, Excel, yung mga PowerPoint presentation, tapos yung mga basic search sa Google. Pero, the thing about me, lalo na nung elementary ako, and high school, we have this movie analysis for English. Ito is sa mga project lagi. And I always want it to be presentable. So, tawan-tawa ako kasi gumagamit ako nung Word, MS Word. Alam mo yung art for font sa MS Word? May ganun. Yung blue? Yung pa yung gamit ko dati. Yung rainbow?
Oo, yung mga pagandahan ng font. O, basta, Yeah. gumagamit ako niyan. Yun yung use niya sa akin. More of school kasi wala naman akong Mm. computer. Personally, growing up, nagkaroon lang ako ng laptop college na. Mm. So, siguro I think, mga second year o third year ako nagkaroon ng laptop na sarili. Ako nag-start, I think grade 3 ako una nagkaroon ng computer class. Computer pa lang yun, learning the basics. Miss Word, yung mga Oo, same, tapos same. naka-disket pa. Tapos I think grade 5 ako nung first kaming nag-internet. Google search lang yun. Mga gano'n. Tapos, dito na yata kami nun. Hindi. Naalala ko pa, sa Manila pa ako nakatira nun. Nagkaroon kami ng PC sa bahay. Tapos, ano ito? Mickey Mouse Club. Mickey Mouse online sa internet. Yun yung mga una kong days sa visit. Mga panahon. Cartoon Network, mga ganun. Ganun yung pinupuntan. Tapos, yun pa yung yung bibili ka ng card. Tapos sa landline mo siya i-connect. Tapos pag gamit mo yung internet, hindi mo magagamit yung landline. Tumutulog siya. Ganun siya. Totoo. Totoo. Tapos, I think, high school, na-addict ako sa MIRC. Nag-MIRC ba dito? Yun yung, ano pa lang ako nung nag-13. Yun yung online chat rooms. Tapos, puro random people yung kausap. And then, nalipat yun sa No, YM. I don't have this. YM naman, high school. Tapos, high school din nagkaroon ng Friendster. My God, Friendster. MySpace, Yeah, I think I had Multiply. Friendster after high school na. I never had those things growing up ng elementary, high school, wala. I think after high school, that's the time na nakapag-use ako ng Friendster. Basta nung mayroon akong sariling laptop, that's the time na nagamit ko siya. But ang usage lang talaga ng internet sa akin before or ng computer is just to do my reports in MS Word, Excel file, that's it. Naalala ko But not pa, really heavy research even. parang I remember you were the last of us na nagkaroon ng Facebook kasi hindi mo talaga siya trip. Parang nag-Facebook ka lang when we were required to make one for film class. Tapos, ang tagal mo pang Yeah. walang profile picture. Hindi ka talaga ma-online before. Samantalang Hindi, ako, kasi I don't have. Ang ano kasi nun, Bex, is wala akong personal laptop and wala din kaming internet sa bahay that time. So, I have to go to computer shop, yes. mag-rent. Oh my Diba, God, uso pa yung computer shop open time. era. Open time Oo. po. Yeah, and Okay. then you cannot really stream movies online and yung YouTube hindi pa ganun kaano before. Ang meron lang sa YouTube was more of music videos. Hindi pa uso yung vlogging nun. And nauso pa before yung Video City for you to be able to watch movies. You have to rent Yeah. VCD or DVD and then you have to pay after a week you need to return. Parang library na. Even my Yeah. research Bex before, manual research ako. Talagang library and then Encyclopedia. come up with my own words. Oo, come up with my own words. Hindi yung paparevise ko kung kanina wala. Alam ganun. Ako din naman, pagdating sa school bit. Pero ano talaga, parang for me, mas leisure yung internet ko. Mas, ayoko sa ginagamit for school. Di ba uso ngayon yung mga YouTube rabbit holes? Yung, mag-search ka, tapos pag may na-open pang topic, sunod-sunod na yung mga videos. Ang pinaka-una ko nakaalala nun was the year before mag-first year college. Nag-YouTube na ako nun. Tapos, ang lagi ko lang pinapanood, mga cheer dance routines. Kaya naman, first year, nag-apply ako sa CEU Pep Squad. I got in. Kasi nga, sobrang aral na aral ko yung cheer. Para mag-cheer sa ibang bansa, dito sa Pilipinas. Sobrang aral ko. Ang dami naming trainees noon. Tapos, I was the one of the people na nakas for the next upcoming competition. Parang 3 lang kami bago na nakas. Pero, hindi ko yung natuloy because sabi sa akin ng lola ko, tigil ko yun. Kasi sobrang late ko na. Sobrang pumapayat na ako. Mga ganun. So, tinunod ko si Lola Haley. Naging na lang ako, pangkaraniwang estudyante. Ganyan. Love it. Ayan. So, yeah, that's true, no? At ako nga yung may pinakahuling Facebook access. I cannot remember having it kasi nung kaputukan ng Friendster and Facebook, parang late din ako nag-register. I don't know.
Hindi nga ako Nag-MySpace lagi pa ako. Naalala ko isa sa mga I have pinaka-kaibigan ko MySpace. noon, Multiply. Multiply is where you upload photos, tapos ano siya, vlogging siya, pero more on pictures. Ang dami ko. Kaya nung nag-shutdown yung Multiply, ang daming naturang pictures na hindi ko nang access. Tapos ano pa nun, LimeWire, Torrent, yung mga illegal download. Kasi Yes, oo. And yung pa, then, magda-download ka ng mga, meron tayong, hindi ko makalimutan yung If I Were a Boy na downloaded from LimeWire. Pag intro, tapos yung masasalita, music on demand. If I Were a Boy. Kasi rip lang siya from a radio, gano'n. If I were a boy. Music on demand. Oh my God, those wala were pa di pa days. uso yung Spotify nun. And then, Wala pa. we also have, na-influence mo rin ako dito, yung lookbook. Oh, yes. Naalala mo to? Mm. Ang pina-follow ko talaga, si Luna. I don't Lua? remember. Ako, Basta, Lua yung name niya. Tapos, redhead siya. Tapos, ang dark lagi ng mga ano niya. Parang gothic, rock chick ang atake ni ate. Na gusto ko lahat ng outfit ni ate. I think yun doon na ako na-influence with the black theme outfits and yung mga stockings. Dahil yun sa kanya. You search ako sa lookbook, Lua. lookbook Send- si Trisha Gossingtian, siya kasi David Gison. Silang dalawa. Camille ko, Lorene Uy, yan sila ng mga Yeah, college. that's why I'm so happy. I'm so happy na hanap ko si Lua sa IG kasi nung nakita ko siya, sabi ko, hala, buhay pa si Acha rin. Alam ko yung buhay siya kasi bata pa siya. So, guess what? Oh my God, she's alive. I've been following her since, batang-bata pa ako, siguro mga 18 years old. Fina-follow ko na si ate sa lookbook. Parang ako, ha? Ayan, send ko sa'yo sa IG. Alam ko Sige, check ko. natatandaan mo yan kasi nagtitinginan tayo ng ng lookbook before. And we follow each other in lookbook before. Yeah, although hindi tayo nag-upload. Isa lang ang in-upload ko, yung naka-black and white ako na ano. And I also have Oh, SoundCloud. yes, I remember her. This was I remember trending her. before for recording music. I have my songs there. Oh my God, I have listeners. Naalala ko lang. I just remembered I have listeners. OMG, may mga nakinig ng song. But hindi ko I cannot remember my password. I cannot log in. But if you look up in Google, it will come up. Jonah SoundCloud, something like that. So, Hindi ako mag-sound. ayun. Hindi ako ever. Parang mostly photos lang talaga ako before. Hanggang ngayon, hindi, na pala ako. TikTok na pala ako. Nag-SoundCloud ako because they said it's a platform for music, for Yeah. recording a song. Kung alam ko lang na mauuso yung YouTube, sana sa YouTube na lang ako nagsimula, Shota talaga. So, Ayan. are you chronically online now? Ako kasi sobrang online ko always. Hindi ako pala reply, pero lagi akong online. Minsan, kaya sobrang happy ko pag nanonood ako ng Dagok Time ni Sophie. Kasi si Sophie is also chronically online. Kasi yung mga reference niya laging bago. Gets ko lahat. Ibig sabihin, ganun ako Although, madami din akong hindi I'm alam. not- Hindi ko alam yung side nila Kong TV. Hindi ko alam yung side ng mga nila. Si Mami Oni Medj, ko pa siya na dumadaan pa siya sa dito. Pero yung side ng Team Oo, kasi Payaman. natatanda ko yung kanta ni ate. Bitch na peke, ang dami mong Dami mong dada. dada. Yan ang bet na song ni... Meron ka bang lemon? Yeah. Gusto ko tequila. Diba? At least si ate nag-trend sa ganyan. Laban, no, Day? I'm not super online. Siguro, mas babad ako sa Instagram, just checking feed. That's where I get the updates from news, from pop culture. Like now, Beyonce just drop a single. So, dun ko lang din nalaman. Nalaman ko lang din sa IG na kinasal na pala si Taylor. Kinasal na din si Dua. So, every updates na nalaman ko lang sa IG feed ko. Umikot lang siya. Bihira nga ako TikTok sa ako. Facebook eh. Sa TikTok Sa ako mas TikTok ako bro. IG. Hindi din ako ma-Facebook ko na. Before, yes. Ngayon, hindi. Before, na nagsastart ako sa Facebook, nung bagets pa tayo, I used to post everything. Like,
Yes. Saan kakain today? Yung mga gano'n, mukhang tanga, ginawang diary. Oo, actually kasi, it started naman talaga as a diary, parang to update your friends what you're doing, what's on. Yun nga yung di ba? Yung pag magka-caption ka, bago mo i-type, lagi may nakasulat what's on your mind. Kasi you just really have to say what's Yeah. on your mind, ano may isip mo. Kasi iba na yung posting mo. Parang ngayon, people post for engagement, for likes, for view. Parang tayo dati talaga as in, minsan pag nagme-memories, yung Paul, pasend na lang sa email nung ganito, tapos magre-reply, o kaya, kita-kits later, mga ganun-ganun. Tapos may mga That's so funny. I swear, may mga magre-reply doon na ngayon na after 12 years. Ay, oo nga, yung pupunta ka ganun-ganun. Pero sobrang luma na. Yeah. I miss those days. Yeah, it's totally different now. Yeah, true. Yeah, so ano nga bang kasi syempre iba na ang internet ngayon, we have AI. How do we know that, it's fake or real? Ano ba yung etiquette and how to know if it's true or not? Kasi AI ngayon can generate short film, can generate short reels, can Script. generate graphics, script. Meron na nga ngayon AI influencer. Yes, meron niyang Which you can earn AI money like, music artist. Mga AI model. yes, true. May mga AI models na nag-OnlyFans. Okay lang ba, Day? Tapos may subscribers. Ito yung hindi ko kinaya. Kasi, it's AI and you're paying for AI to give you pleasure. I don't know. Sige. It's crazy. I don't know if it's pathetic or what, but it's crazy. Okay, go. Ayan. Unahin na muna natin mga Bex ang netiquette, no? That stands for Internet etiquette. Which Spell is yung etiquette. kung paano ba dapat behavior na lang. Paano ba dapat tayo kumikilos sa online world? Kasi correct. parang kung meron etiquette for pagkain and socializing, meron din etiquette online. So unang-una, kailangan natin tandaan na lahat ng gumagamit na hindi nakakasama. Most of us are human. So, tatandaan natin na behind these accounts, behind everything, may tao. So, kung hindi mo kayang sabihin yung mga bagay-bagay na to sa harap ng tao, don't say it online. Yeah. Totoo yun na most na users online are tao, no? Pero syempre, hindi naman maiiwasan na merong mga tinatawag na bot or niraran ng mga taong AI. Oo. So, hindi mo masabi, meron, di ba nga nabanggit natin kanina, meron pong AI influencers, AI na content creator. So, hindi natin masabi. Pero mostly naman, ng gumagamit ay tao. So, kailangan, we always mean what we say, and then, gaya nga ng sinabi, lagi itong reminder, di ba, especially dun sa botohan, think before you click. Ito yung slogan ng GMA before for voting season dati. So totoo 'yon. So dapat pag-isipan mo muna bago ka magsalita kasi hindi mo alam at saka be sensitive, no? Kasi hindi mo masabi kung sino yung makakabasa. Baka mamaya na-offend pala siya. Kung ma-offend man siya, sa kanya na yun. Charot. Hindi kasi wala ka naman pinatatamaan in the first place eh. I mean, wala kang binanggit. Ang ibig ko lang sabihin, wala kang binanggit na specific na tao. But you have to be sensitive dun sa market ng audience mo, especially if you're an influencer. Baka kasi, kunyari, may follower ka na ganito palang religion, tas may nasabi kong against about that religion. So you have to make disclaimer na it's nothing personal, it's just about opinion, ganun. Pwedeng magbigay ka na lang ng disclaimer to be safe. Tatawa lang ako, I don't know if directly related, pero yung mga kasi sinabi mo yung wala ka namang binanggit, mga ganun. Yung mga nagpo-post na, ayoko sa lahat yung nagpaparinig online. Pero nung pinost mo yun, nagparinig ka. Diba? And isn't that ironic? Diba? Ika nga ni Ate Alans. Yeah. Another is, avoid daw natin mag-all caps unless you mean to shout. Okay. Ganun, meron pala nito, no? Kasi ako mga all caps, depends. Pag excited ako na all caps. Mas all caps ako pag excited kaysa pag galit. Pag galit, pag wala ka sa mood, usually, ang mga reply ko, one word na maiikse, two word, more than all. Or, super habang cheap.
Ako, pag imbierna, ako mga pumatol ako ngayon sa online yung mga supporters ng mga anes. Yung mga baluktot mag-isip, ang dami kong pinatulan. Feeling ko nakita yun ng mga followers ko and I don't care. Yeah. Yeah, hindi man siya all caps, pero, ano ba? Medyo mahaba ako magchika pag lumalaban ako online eh. So, ayun, yun siguro yung indicator. Pero yes, avoid nyo na lang yung all caps para hindi, kasi ang issue is when you're reading, it's different. Like, Yes. pwede kasing masaya siya habang tinatype niya yon or malungkot siya or galit siya habang tinatype niya yun. Depende. Hindi mo kasi nakikita yung visual, Totoo. no? Habang walang expression kasi pag binabasa. Parang it's more of you imagining ano kayang reaction niya habang tinatype to, yung ganun. Wala kasing tone, di ba? Pag when you're reading. Oo. So, parang pag naka-all caps, parang it can read as aggressive or defensive. O kaya, alam mo yun, sobrang taas ng emotion. So, iwasan na lang daw. Yes. Yan. Another part of the netiquette is respect people's time and bandwidth. So, kung irrelevant naman yung sinasabi mo, di naman siya kailangan dun sa chika mo, wag mo nang i-message. Huwag mo siyang isama dun sa thread. Saka yung mga email na parang ayoko nung, lalo na yung mga corporate email, na sobrang hahaba, sobrang flowery, sobrang, yung ang dami pang kalabo. Parang, don't waste my time writing all those bullshit. Ayaw yun, parang, keep it concise, keep it short, para straight to, para pare-parehas Correct. tayo. Hindi na Ayan. sasayang And then ito. another is yung check your facts before sharing. Ito yung sinasabi ko kanina, think before you click. Related Yes. yan doon. Kasi, when you see a story na it really resonates with you and you wanted to share, check mo muna yung facts, especially if it's related to politics, related to current events. Check mo muna yung facts, no? Kasi it's hard to disseminate info and then you would cause hysteria. I think I posted something like this during pandemic. If you remember in my Facebook, kasi sobrang inis na inis ako dun sa mga nagkakalat ng ng fake news about COVID. Na nagkukos ng hysteria. Na parang ako, dahil let's be sensitive kasi when you post something, lalo na yung mga seniors, madaling maniwala yan kasi di na sila nagpa-fact check kasi nga, onders na. I mean, hindi ko naman sinasabing lahat, no? But most of them are. Like, kung ano yung nakita nila online, feeling nila yun na yun. Final na yun. Yeah, Kasi may totoo. nag-post eh. So, let's be mindful of that and ensure na hindi siya AI generated bago mo siya Yes. i-share. Kung AI generated man siya, make sure na fact pa din kasi baka mamaya fact naman siya tapos gumamit lang ng AI to execute yung idea or something, then that's okay. Pero let's always fact check. Totoo. Lalo na minsan may mga lumalabas na news. Tapos pala siya, minsan ang weird kasi ng algorithm, lalo na sa Facebook. Something would pop out, tapos 2 years, 3 years ago pa pala siya. So parang check mo na lang din kung kailan na i-post, mga ganyan. And then lastly, respect people's privacy. Parang pag you stay online, gusto yung mga digital, ngayon nauuso na yung digital footprint. Dati wala tayong pakialam sa mga digital footprint natin. Huwag iwasan mag-share ng mga screenshots ng private condos, especially if sensitive yung topic mo. Kaya expose. Iwasan gumamit ng pictures ng iba. Kaya sa Korea, yung mga nila, kahit YouTube shows, binablur out nila yung mga tao sa background. Dito sa Pinas, hindi natin masyado gawain. Basta nakagip ka ng Hindi sila camera, sensitive. kuha ka na. Correct. Yes, that is true. And I'm seeing a lot kasi meron nga, di ba, yung about sa mga naalala mo yung last year, yung mga season of breakups. Ang daming Yes. season of breakups. Lahat yun may mga screenshots. Okay lang ba? Totoo. So, out of rage, out of emotions, kaya may mga ganito, pero it's best not to post them. Siguro magbigay ka ng statement. It's up to them if they will believe you or not. Just to keep it private. Screenshots are okay to parang to keep as receipts kasi pwede namang burahin nila. Pero para i-post, kung hindi naman kailangan, huwag na lang i-post. Diba? Meron ngang mga ngayon, meron ngang tawag nito. I don't know kung sa akin lang, pero may nakikita ko ngayon na pag nag-take ka ng screenshot sa Messenger, sa Viber, or any messaging apps, parang merong nagno-notify na you have taken screenshot, ganito, ganyan, keme. I'm not sure if the other party is being notified. Kung ikaw yung screenshot. May ibang may ibang apps na gano'n. Ang alam ko sa IG, if you, di ba may yun, pwede kang mag-send ng photos na time.
na 30 Hmm. seconds lang. Pag yun yung screenshot mo, mag-notify talaga siya na that person to kasi siya. Pero ayun, sa parang man. Yeah. So, yeah. So, mga Bex, yan yung mga ano natin. Top 5, netiquette, and syempre, much more. You can search online. Yes. But ito yung pinaka top na netiquette na, we need to be mindful of. Ayan. Nakita mo ba yung Syempre, ano? sumunod- Wait, ano lang. Added chika lang, bago tayo magpunta dun sa fake news. Yung nakita mo yung ano ngayon, yung trending ngayon sa Facebook. Ano to? Merong girl, nag-rent siya ng Airbnb, tapos pina-house blessing niya. Bakit? Paandar niya, parang ang chika niya dun sa mga frena niya is balor niya yun. Balor Oh my china. God. Social climbing Pero- level 1,000. Girl, if it's Pagpapaandar not true, don't post. Di ba? na na-imbier na yung yung may-ari ng O, balor. Frenny. Yung may-ari ng balor. Kasi kumalat yung picture. Oo, saka bakit mo naman pina-house blessing mo, G? Tapos inabala mo pa yung inabala mo pa yung pare, my God. Tapos may handa siya, nagpa-cater siya yung mga tables and chairs. As in, ganap na house blessing ito, Bex. Ang lala. I want to see the post. Can you share? Sige, sabi ko yun later. That's great. That's crazy to the extreme, no? Na pag-iisip na grabe, no? How internet or how online can control you for not being you. Oo. Kasi Yes. it takes you away from being real. Kasi feeling mo Oo. dapat ganito ka para para ma-accept ka ng iba, which is Correct. wrong. Tsaka siguro yung kakanood mo ng mga influencers na house blessing sila. Tapos ganoon din yung mga chika mo sa prena mo na hindi naman totoo. So, kailangan mo magpatunay. So, rent ka na lang ng Airbnb. Tsaka feeling ko matagal na siyang fake. Like, baka, tawag nito, baka marami na siyang nachika about herself na ganito siya. And Yeah. kailangan niya magpatunay, no? Baka marami na naghahanap na, saan ka ba nakatira? Ano ba yung we want to see yung progress mo and yung investment. Baka may mga ganun na siyang claim. Kaya napag-isip-isip niya na, house blessing is the key, no? Para mapatunayan na talagang ako, stable, financially secured. Naalala mo nung pandemic, ito iba namang kwento. Pero ganun din, parang feeling ko influence nito na yung pandemic era to na nag-speech siya sa high school kung saan siya graduate. Tapos ang chika niya doon is graduate siya ng UP Law, mga ganun-ganun, kineme. Tapos ang patunayan, hindi naman pala siya enrolled. Oh my God. I Pinake didn't niya yung mga notice. papel niya, mga ganun. Ang lala lang talaga. Anyways, okay, go. Balik tayo sa fake news. Yes. Paano nga ba mag-spot ng mga fake news? Ayan, yung sinasabi mo. Yung shinare mo, that's fake. So, of course, check the source, the who. Before you even read the article, you have to look at the publisher. Totoo ba? Kasi baka mamaya yung publisher is someone new. So, check mo din kung talaga bang real person ito or real company or group. Tsaka tignan mo din yung mga reviews. Fact check. True. And then, of course, nagmamatter po yung URL. Kasi baka may spelled. Actually, it's safe if it's https://. If there's no https, then it's not safe. I know because marami kami security measure kung saan man ako nag-work, So we study these things. So pag may nakita kami na site na ganito, we report it as phishing or we report it as fraud. So, yan. May mga trainings po kami about it. So, it's true. If it's not HTTPS in the URL link, then it's a no. Totoo. It's totally a no. Totoo. And then, if kung maraming misspelled words, incorrect grammar dun sa article, you know that this is fraud. So, And then, besides from the who, yung checking the source, another is the why. Analyze mo yung emotional response mo dun sa nabasa mo. Kasi minsan, more often than not, yung fake news is, dahil yung fake siya, it's not designed to inform, but it's designed to provoke. Para mag-isipin ka or, alam mo yun, parang, usually rage bait. Parang pag nakita mo pa lang yung headline, gigil ka agad o kaya takot agad. Baka, more often than not, maybe it's fake news kasi lalo na ngayon, no, parang people are posting for monetization. So,
para maraming engagement, maraming shares, maraming like. Kaya sila nagre-resort to fake. And also, yung mga bayaran, alam naman na natin lahat. Yung mga troll farms, yung mga ganyan tao. That's true. So pag na-feel mo na parang sobrang surge ng emotion mo dahil dun sa nabasa mo, try to pause and think first kung legit ba to and try to fact check. Babalik ka ulit sa umpisa. Yes. No? Fact check mo muna, check mo yung So, in summary, you need to pause. When you read something, you need to pause for a bit bago ka mag-react or mag-share. Ganon. Ganon ang rule. Ang madali lang mga Bex, mag-verify through, kung for example, nabasa mo sa ganitong website, check mo if another credible website posted about this or page. Para syempre pag nag-corroborate yung kwento, more often than not, it's real. Yeah. And try to, search test. Kasi ito, just to justify kung talagang true ba ito, lalabas ba sa Google News, tama yung sinabi ni Mel, may iba bang news outlet na nagbalita ng the same? Kasi for sure, sama-sama lang naman sila. I mean, naghahawaan lang sila ng balita. So, Yes, for yes, sure, yes. lalabas yan. And try to do reverse image search. Ginagawa ko yan. Ay, ito. Isang uso to guys, lalo na sa mga may dating app dyan. Pag may Totoo. picture, try nyo nga i-upload, tas search nyo kasi baka, ang tawag doon, nagka-catfish. Catfish, yes. Nag-upload ng picture tas di naman pala totoo. So, yung mga ganon. Alam mo, meron akong pinsan. Pinagmamalaki yun sa amin, may account siyang ka-chat, kineso, Oh my God. tapos sobrang pogi daw nito, ganun-ganun kineme. Uh-huh. May gusto sa kanya. Tapos kung pinakita niyo yung picture, si Mano Rios, my God. Spanish Sino actor sa Elite. Nakakatawa. Anyways, ayan. So, Nakamove on na ba siya? Or hindi pa? hindi naman siya parang, hindi, ano kasi yun? Baga? Kasi pinagpamayabang niya na. Basta ang ending Okay, fine. ating pagmamayabang, artista yan. Minsan siya. Charing lang. Anyways, quick ways to fact check is pag masyadong perfect or masyadong malala yung headline, more often than not is fake. Parang if it's extreme, ganyan. Tapos pag yung design is cluttered, maraming pop-ups, maraming click here. Naku, yung mga link, ingat kayo sa mga link, mga bets ko dahil. Oo, wag kayong mag-click ng kung anek-anek, no? Nakaklik ka na ba ng umuungol before? I cannot remember. Yung pag-click Ano yan? pag-click mo, bigla kang ililid sa video, tapos, Alam mo, uso to sa mga streaming apps na free. Yung mga movie. Kasi, libre nga eh. So, dyan uso yung mga ganong link lumalabas. yan. Tapos pag walang date, more often than not, hindi totoo yung kwento kasi walang petsa. Parang kumbaga gagawa lang ng Illuminati. So, yun lang naman ng mga ways to... Meron ka bang, balikan lang tayo dun sa internet history natin. Meron ka bang favorite YouTubers or favorite online influencers na lagi mong pinapanood? Before and now. Hello, meron ba? Kasi I'm more of a person na music video girl eh. And yung mga, I'm more of MTV. So, kung anong lumalabas sa MTV, most likely, yun yung hahanapin ko sa YouTube to play. To rewatch, yeah. Oo, to rewatch, ganun. Kasi syempre, one time mo lang naman makikita sa MTV yan and then you have to wait for the next show within MTV para mapanood yung music video na yon. So, I will jump into YouTube and watch. Wala talaga akong favorite na, let's say, influencer to watch in YouTube that time. Di ako familiar sa influencer na word either. Or content creator. Ako nung early 2010s, ang may era na sobrang na-addict ako sa mga American YouTubers, lifestyle YouTubers. Tyler Oakley, Joy Josefa, sila Ingrid Nielsen, tapos naging Brett, sila Zoe Sugg, Zoella, Alfie Days, mga ganun-ganun. And then, 2015, 2016, doon ako na-introduce sa mga Pinoy YouTubers. Michelle D, Lloyd Cadena, oh my God, bakla ng taon. Actually, hanggang ngayon, minsan nanonood pa din ako ng videos ng bakla ng taon. Kasi nakalibo ko sa kanila. Alam mo, saya din ng manood ng Pinoy YouTubers. Tapos doon din ako natuto mag-makeup talaga, lalo na ng 2016 kay Ann Plus, Ana. Kaya hanggang ngayon, pinapanood ko pa din sila minsan. Ayan. Tapos recently, in the recent years, sila Mia, si Sophie, yan, si AC, talaga. Tapos recently, simula nung pandemic, doon ako na-addict sa mga podcast. Talaga. AWKP, Gabi ng Balik. Kaya ako na-influence mag-podcast also.
Karina Bading. Tapos pati yung mga US-based na drag race related na podcast. Pero, alam mo, parang college pa lang tayo. Si Rogue ang nag-introduce sa akin ng podcast. I think FML yung title ng podcast. Yung nag-share lang sila ng mga terrible experiences nila. And also, if I remember correctly, The Morning Rush ng RX, yung TMR is already uploaded sa podcast even then. Kung bago pa nauso yung podcast. So, yun talaga yung mga early sobrang babad ko kasi, online. Kasi everyday, nakatapat lang sa TV, tapos naka-on lang siya, tapos nag-play lang siya ng play. Tapos nagsuscroll pa ako sa TikTok. Kaya sobrang corona actually. I see. Ako kasi ang purpose lang talaga ng YouTube sa akin before was music. Trailers ng movie. Yun lang talaga. Trailers ng movie and music, yun lang ulit-ulit. Tsaka yung mga interview ng mga artists. Kaya siguro I have a wide range of taste when it comes to music kasi kahit ano pinakikinggan ko talaga. Yeah. Even yung mga independent type of music go. Yun talaga yung ko. Any genre, I'm open to it. I'm not sure if kung any one of my friends knows, feeling ko alam mo, I've listened to hard metal before. Yes. There was a time in my life that I listened to hard metal before. Like, na dapat sumakit yung ulo ko pero hindi sumakit ulo ko. Yung gano'n. Yeah. Pero ganun ako naalala ko sa college pa lang sobrang hiling mo na kay Bon Jovi. Tapos naano siya ulit. Nabuhay siya ulit recently, di ba? Kasi yung naalala ko. Oh my God! Really? I was? Hindi ko... Yeah, naalala ko meron tayong favorite na balikan nung college. Pag naglalakad tayo pa uwi. Naalala mo? Oh God. I cannot remember. Okay. Di ba paglabas mo ng gate ng TEU, yung hallway papalakad ng palakad na pag gabi na, usually gabi ko tapos habang naglalakad ng tayo, you give love a bad name. Tapos sasagot ka, bad name. Bad name. Kasi may mga level na ng bad name habang naglalakad ng tayo. I think one of my favorites from Bon Jovi that time was It's My Life. It's Now or Never. Yun yung pinaka-recent ko. It's Now or Never. I don't wanna live forever. I used to listen to hard metal. I think it has been like my, what you call this? Ang reasoning ko kasi dun is when you're angry, yes. when you're suppressed to say anything, those type of music will help you feel at ease. For me. Lalo na pag nasa-stress ka or nasa-sad ka na, yun na lang ipakinggan mo, sasaya ka pa kasi sila na yung nagsasabi ng mga bagay na hindi mo masabi. Alam mo yun? Ako naman, yung ganyan ko K-pop. Sini mo naman alam yung words eh. I don't know if problematic or what. Pero sasabayan mo sila sa dulo ng iyong makakaya na M&M Korean. Sasabayan. Parang yun na yung galit. Come on, sushi, that's the thing about me. When it comes to music, I need to understand the lyrics. Kasi that will resonate with me. Kailangan alam ko yung meaning. Dapat may story yung Isa yun sa mga factor kung ba't magugustuhan ko yung song. Not just because of the ganyan ako before. Well, factor yung melody, but lyrics pa din ako. Ganyan ako before. Parang unang-una binabash ko pa yung mga nag-K-pop. Noong mga 2009, 2010. Diba yung K-pop na mga yun? Hindi naman naiintindihan yung mga chika. Tapos, nung na-discover ko siya, I think 2009, I heard of K-pop na because of 21, Wonder Girls, Super Junior, sila talaga. Pero 2011 talaga ako, after college, may time na, as in yung period na kakagraduate lang natin. Tapos lagi na ako doon ako na sa SNSD and Shiny nung una. So, parang na ako, na-addict na. Tapos nire-reso na siya hanggang ngayon, pero hindi na ako masyado, yung mga fina-follow ko na lang na groups, yun na lang yung alam ko. Kung may mga bagong uso, yun, alam ko din. Pero hindi na ako nag-stand ng mga bagong groups kasi piling ko sobrang bagas. Yeah. I feel na influence na gustuhan ko lang yung K-pop at the time na pandemic. And at the time na I was doing research about K-pop Hallyu Wave, nung nasa GMA pa ako. Yeah. So there were 2 seasons na nagustuhan ko yan. Nasa GMA ako, and then nung pandemic, yung BTS nga, and then yung Blackpink, yung mga bago-bago na. So yun. Pero then I stopped kasi nga wala nga akong maintindihan. Like, siguro tumagal lang ng 2 months, tapos nag-move on na ulit ako. Ganun. Ako, pa rin. Hindi ako everyday mag-K-pop.
Pero pag may bago, pag may ganun, I always watch. Pag may bagong upload yung, for I'm- example, I stan a certain specific boy group, Monsta X. Every week sila may video na variety. I watch that, mga ganun. Okay. I'm crazy. I'm not sure if you know this side of me when it comes to things I like. Kahit sa series, movies, music, if I want something, I want to listen to it like almost every day. Meron ako certain period hanggang sa I stop and then I listen to new one. And then ulit-ulit lang siya, parang sira. Kahit yung album. Kahit album ganon. I don't know. It's just give you certain comfort. Ayan, while we're here, itawid na natin ito, no? Dahil, Yeah. alam niyo naman sa show na to, dito na tayo sa segment kung saan nagsusuggest-recommend tayo ng everything. And for this episode tayo mag-hear mo, Taze. Ano bang dapat nila? Naghanap ka pa ba? Pwede naman ako mauna. Hindi naman. I think it's gonna be the same for us kasi ito yung pinakinggan ko on loop habang naliligo ako today. And pag nag-shower ako, inaabot ako ng 30 minutes or 40. Maayos na ligo So pinakinggan ko lang yung bagong kanta ni B today. Yung Morning Dew. Morning dew. Na, Nabatian natin nung college din. Every umaga, instead na good morning. Pagdating, morning dew. oo, di ba? Kamusta ang hamog? Morning. Oh my God. Yeah, yun lang pinakinggan ko and I think you should also try to listen, mga Bex, kasi parang feeling ko ito yung sequel ng Drunk in Love Yes, kasi dapat part na ng album slow na yun. version. Talaga? Okay, Yes, okay. oo. Hindi siya bagong song talaga. Nirelease lang ni ate kasi nag-leak yun last year pa or 2 years ago. Kasi siguro napansin niya ay nag-leak. Ilabas na lang natin ang full version Okay. ng 4th of July. Kabog. So, sige, yun na rin yung akin. Pero if you have, pakinggan nyo din yung step back ng Beanie. It's a new Beanie. I love it. Okay, I anyway. love it. Oo. And ako siguro additional here mo na taste ko is yung kay Zara Larsson, yung Blue Moon. Shine on me, kiss me on the star, or something like that. Medyo, I'm crazy about her recently because I it's love really her. giving, it's really giving overall performance to the highest level. I cannot put it into words kung paano ko siya i-describe kasi kabog si ate. But it's very evident how she was influenced by her idols like Beyonce and the likes. Energy kung energy si ate. Medyo para siyang yung boses niya magandang, baka mabash pa ako. Magandang, parang si Rihanna na nag-vocal lessons from childhood. Guy. Oo, basta kilala mo na yung isa na pinagtatawanan ko lang, no? Na balakang-balakang lang ang atake. Okay. Use my breath. Make me water. Okay, at dahil dyan, di matatapos ang episode na to nang wala kayong nalulearn. Dahil Dahil deserve nyo maging bakla, ito word of the Bex. Ang daming later. Paano ko lahat yan malalaman? Let's break it down. Ano na mga Bex? Welcome back to Word of the Bex, and for this episode, i-breakdown naman natin ang mga letter na ito. Umpisahan natin sa LGBTQIA+. Sa letrang L, lesbian, babaeng attracted sa kapwa babae. Sa letrang G, gay, lalaki attracted sa kapwa lalaki. Pero maaari din gamitin ang word na ito bilang pangkalahatan sa buong community. Letter B, bisexual. Isang taong attracted sa higit sa isang kasarian. Pwedeng sa babae, pwedeng sa lalaki. Pero hindi ibig sabihin nito na 50-50 agad ang hatian ng attraction niya sa ibang tao. T, transgender. Isang taong magkaibang gender identity, kung sino sila sa loob, sa assigned sex nung ipinanganak sila. U stands for two things. Number one, queer. Ito ay isang umbrella term para sa lahat ng hindi heteronormative. Number two, questioning. Ito yung mga taong kasalukuyan pa nilang ine-explore yung kanilang gender identity at orientation. The I stands for intersex. Ito yung mga taong ipinanganak na may biological traits na hindi eksaktong tugma sa typical medical definitions ng lalaki o babae. The A also stands for two things, asexual and aromantic. Asexual, ito yung mga taong kakaunti o halos walang nararamdamang sexual attraction sa iba. Yung aromantic naman, kakaunti or halos wala ring nararamdamang romantic attraction naman sa iba. Maaari silang magbigay ng pagmamahal pero more on the familial or platonic level lamang. Baka may plus pa. Yung plus sign ay isang simbolo na nagpapakita na patuloy pa rin lumalawak ang pag-unawa ng mga tao sa sexualidad at kasarian. Ito din ay sumisimbolo na may espasyo para sa lahat, katulad ng mga pansexual, non-binary, at kung ano-ano pa. Punta naman tayo sa SOGSC. Simulan natin sa SO, sexual orientation. Sino ang gusto mo? Ito ay kung kanino ka nakakaramdam ng pag-ibig o atraksyon. GI is gender identity. Sino ka sa loob mo? Ito yung malalim na pagkakaunawa mo sa sarili mo kung sino o ano ka.
G naman is gender expression. Ito ay kung paano mo ipinapakita ang sarili mo sa mundo. Maaaring sa pananamit, sa gupit ng buhok, sa boses, at kung ano pa. Maaaring feminine, masculine, androgynous, kahit ano kasarian ka pa. SE stands for sex characteristics. Ano ang biology mo? Ito yung mga biological at physical traits na meron ka mula nung pagkapanganak mo. O di ba? Kung kaya nyo matutunan at isaulo yung napakaraming rules ng basketball, volleyball, o kung ano pa mang sports o mga video games, for sure caring-caring nyo rin matutunan ang kahulugan ng mga letrang yun. At sana matutunan din nating irespeto ang Soji SE ng bawat isa dahil sa totoong buhay, lahat tayo may Soji. At yan ang word of the Bex. Happy Pride! Thank you so much, Between, for that word of the Bex with the eyeshadow and everything. Okay. Ayan. Thank you so Thank you much so much. for this 3 hours episode, no? For tuning in into this 3 hours episode. Pelikula. Please comment in the below kung ano man ang mga hanasya nyo sa YouTube, sa Spotify, lahat ng rage, no? If you want to bash me, it's okay. It's part of engagement. Correct. If umabot kayo sa part na to ng episode, comment down below, Baxter's the movie. Trilogy mo lang atake. Hanggang part 3, die. LOTR. Ganun. So, Harry So, Potter and the also- Sex Bomb Dancers. gagi na imagine ko, tsaka. Gags. Mga Bex, also please follow me. I just created my new page, Creative Plus Studio sa IG. IG lang yon. Sa IG lang ako active. Actually, hindi pa nga super active kasi pina-plan out ko pa yung contents ko na lalabas in the coming weeks, and then tina-finalize ko pa yung logo na, I'm needing help with Mel on that. So, hindi pa talaga siya final. But, Basta lagay ko dyan somewhere. it's there. Yeah, it's there. And the purpose of that is not just for my business, but to give tips sa mga nagna-navigate ng life when it comes to digital marketing, specifically on social media, on how you can start, tips, how to grow it online. So it's more of a helpful page rather than promoting myself, no? Kasi parang umay, na Yes. ulit-ulit ka nagsasabi na, please get me. Parang, this is one of my learning from attending the bootcamp last week. So, yun, ina-apply ko lang yung mga learnings. Ayan. And syempre, if you haven't yet, rate mo na din ang aming podcast ng 5 stars, especially if you are listening on Apple Podcasts. And if you haven't yet, subscribe, follow us on our social media accounts. Baxter's Podcast, that's BAKXPRZ Podcast. Joanna with 4 example 620 between that jobs. Yeah, thank you so much. Wow. As a rapper ka doon. I love it. Thank you everybody for tuning in, and we shall see you on the next episode. Bye. Always be kind. Bye! Alexa, play Morning Dew. Shine on me. Iba yung kanta Iba na yung mabasa. tumugtog. Beyonce. Peke yung Alexa. Alexis. Alexa. Alexis pala. You've been listening to Baxter's The Mel and Jonah Show. Follow Baxter's on Spotify and subscribe on YouTube. You can also find us on Google Podcast, Apple Podcast, Facebook, TikTok, and Instagram. At Baxter's Podcast. That's BEKXTERZ Podcast. If you like this episode, rate and review our show on your podcast app 5 stars.